Naging mainit yung eksena pagkatapos ng panalo ng San Miguel dito sa Game 4 dahil nagkaroon ng konfrontasyon itong si TNT Team Manager Jojo Lastimosa at itong si Jericho Cruz at itong si Chris Ross. Pagkatapos kasi nung game ay pinuntahan itong si Chris Ross itong si Poy Eram at kinakausap niya, pero hindi ito nagustuhan itong si Coach Jojo Lastimosa. Sinabi niya na hindi rin mabuting tao itong si Chris Ross at puro yabang ang ginagawa. Pati na rin itong si Jericho Cruz. Sinabi nitong si Team Manager Jojo Lastimosa na puro yabang lang ang ginagawa ng San Miguel Beer at dapat manalo muna sila ng 4 bago sila ang magyabang na tumasta na parang kampyon. Pero sinabi naman ng San Miguel at ito si Jericho Cruz at Chris Ross na masaya lang sila dahil sila ay nanalo. At sa ngayon, sinabi rin nila na ready na raw sila talaga para dito sa Game 4 at doon na sila magfo-focus. Hati naman ang reaksyon siyempre ng mga fans dito, pero sa tingin ng San Miguel Beer fans ay sore loser o hindi matanggap ni Jojo Lastimosa na natalo lang talaga sila nitong San Miguel. Ang sabi nga ng ibang fans ng SMB, dapat ay sweep na to kung hindi lang dahil doon sa nangyaring tawag sa Game 1. Sinabi naman ng mga fans ng TNT na talagang tama naman si Jojo Lastimosa at hindi maganda asal ng Beermen. Kung ano pa man yan, dapat siguro i-set aside na nila yan dahil syempre kung ikaw San Miguel gusto mo tapusin na to sa darating na Miyerkules, samantala naman itong TNT Tropang Giga gusto niya syempre makabawi. Dahil kapag nanalo San Miguel, abay sila na ang magcha-champion at wala ng Grand Slam ang TNT. Kung ano man yan mga nangyayaring sabihin na natin outside the court, dapat dyan talaga nila iwanan yan dahil kinakailangan mag-focus ngayon ng San Miguel dito sa susunod na laro para tapusin na at hindi nabigyan ng momentum itong TNT Tropang Giga. Dahil kapag nabigyan ng momentum yan, syempre malaking bagay din ito. Marami ring mga fans na nag-react sa maagang pag-alis nito si Coach Chot Reyes doon sa game nang hindi pa ito natatapos. Marami nagsasabi na parang walkout yung ginawa nitong si Coach Chot Reyes at sinabi nga nung iba ay parang hindi man naman sportsman-like yung ginawa niya at hindi man lang inintay na matapos yung laro. Ganun pa man, natapos na ito at nangyari na at sabi nga nung iba, mukhang kinakailangan na lang talaga nilang tanggapin na ganyan yung nangyayari at kinakailangan sila mag-focus dito sa susunod na game. Pagdating mismo doon sa actual game, nakita natin maganda naman yung simula ng TNT. Lumamang nga sila ng 12 ng first quarter. Pero ang nangyari, kasi kadalasan ganito nangyayari doon sa mga sunod-sunod na games actually nitong finals. Pag pumasok yung bench ng San Miguel, itong si Don Trollano at si Jericho Cruz, diyan nag-iiba yung kompleksyon ng laro at nagkakaroon ng problema itong TNT Tropang Giga. At alam na nga natin na meron talaga silang mga injuries na dinaranas pero nakapaglaro naman si Poy Eram dito at talagang natalo pa rin sila. Kaya nga marami nagsasabi talaga na nandun na yan sa strategy at maganda talaga yung pinakita nitong San Miguel Beer. Ngayon, kung ikaw naman ang SMB, ang kinakailangan talaga ay tapusin na ito. Ngayon, nakita natin doon sa game na yun, ang naging strategy ng San Miguel Beer. Ginamit nila ulit si Geronteng na small forward nung second quarter at maganda naging epekto nito. Maski na nung third quarter, nung nakalamang sila, malaking bagay talaga yung scoring nito si Jericho Cruz. At syempre, yung dalawang 3-point shot ni Wami Tiongson at naka-contribute na rin si Marcio Lassiter. Kaya mukhang dyan talaga nakalamang itong San Miguel. Ngayon, kinakailangan siguro kung ikaw naman ang TNT Tropang Giga, makakuha ka ng kung iba pang contribution o higit pa dito kay Calvin Oftana. Dahil parang in spurts lang yung nangyayari dito sa contribution niya at kinakailangan talaga nila yung isang breakout game mula dito. Kaya sa ngayon, kung ikaw ang naman na San Miguel, kinakailangan siyempre maging consistent ka lang dito sa magiging laro mo. Tungkol dito sa Barangay Ginebra naman, ang susunod nating maibabalita, mukhang lumalakas na raw yung chance na talaga na ang Barangay Ginebra ay makukuha na itong si Quentin Milora Brown. Dahil malakas na yung ugong-ugong na ganyan talaga ang magiging sitwasyon kung saan kukunin siya ng Ginebra. Ito na raw magiging future center nila. Maglalaro ngayon sa Macau Blackbirds itong si Quentin Brown at sa Gilas Pilipinas pero maraming naniniwala talaga na eventually ito sasali sa PBA draft at ito na magiging future center ng Gene Kings. Kung ano pa man ang magiging sitwasyon dyan, masasabi natin na magiging maganda to para dito sa Ginebra dahil yung center naman talaga ang kanilang pagkukulang. Ngayon, kung makakakuha sila niyan, malaking bagay talaga to. Literally, hindi lang to 6'10", kung hindi para sa future ng Ginebra, kung makukuha nila itong si Quentin Brown. At yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na ito talaga ang magiging isa sa mga players na sabihin na natin magbibigay
ng lakas dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali. Ngayon, ang kinakailangan naman dito kung ikaw itong Gene Kings para makuha mo itong si Brown ay ma-acquire mo yung rights doon sa number 1 pick katulad nitong sa Terra Firma Jeep. Mangyayari lamang yan kung for example ay magawan mo ng paraan na ma-trade ito si Ben Adamos o kaya si Isaac Go dito sa Terra Firma. Kapag nag-trade na Barangay Ginebra, sigurado na magiging mas maganda resulta nito dahil maglalaki tsansa nila na makuha itong si Brown. Pag nag-declare ito si QMB, dito sa darating na draft, asahan natin na magiging number 1 ito, number 1 option. Kaya ang kinakailangan talaga ng Barangay Ginebra makuha yung number 1 pick para masiguro nila na ito talaga yung kanilang mauuna sila na pumili dito. At kapag yan nangyari, masasabi natin na magiging mas solid na ang lineup ng Barangay Ginebra. At ang huli nating i-report ngayon, ito raw Converge Fiber Exerts ay pinag-aaralan pa rin kung ano ang pwedeng gawin dito kay Mikey Williams dahil parang wala na talaga silang sabihin na natin pinipili talaga nilang makumbinsi ito na pumirma ng kontrata pero hanggang sa ngayon daw talaga ay medyo malayo pa. As it is, alam natin na maraming balak gawin itong line-up ng Converge para mapalakas sila. Pero yung pagpirma ng kontrata ni Mikey Williams, parang yan na kinukonsidera nila na isa doon sa mga top priorities. Pero as it is, medyo nahihirapan talaga sila ngayon dahil itong si Mikey daw maraming mga demands. At alam nga nung iba na dapat daw ito talaga itinrade na ng Converge noon pa yung rights nito nung hindi na nila mapapirma. Pero ngayon syempre, kumukonti na yung mga teams na gustong mag-acquire dito kay Mikey Williams. Dahil nga, ang hirap, sabi nga nila, mahirap kausap. So, kung ikaw naman, itong Converge Fiber Excess at hindi mo na makakumbinsi si Mikey na pumirma, kinakailangan siguro tanggapin mo na yung offer na kahit aling team dyan sa PBA na willing mag-take ng risk dito kay Mikey Williams. Tandaan natin ang pinamigay dito ng Converge Fiber Excess ay si Jordan Heading. Kaya kung makukuha nila itong si Mikey Williams talaga, malaking bagay yan. Pero kung kinakailangan na nilang i-trade si Mikey, mas mabuti na yan kaysa naman wala silang makuha. Dahil ang lalabas nito, tinrade nila si Jordan Heading nang walang naging kapalit. At syempre, hindi maganda yan para dito sa TNT o dito sa Converge. Kaya sa ngayon, yung management nila ay kinoconsider na lahat ng options. Sa totoo lang, dito sa mga team sa PBA, ang talagang pwede lang naman na ibigay yung salary na gusto ni Mikey Williams ay itong SMC. At so malamang dyan ito mapupunta if ever. So, ang Converge ngayon, maraming kinakailangan silang asikasuhin dito sa off-season nila. Technically, ongoing pa rin yung PBA dahil dito sa finals, pero para dito sa eliminated na team na Converge, off-season na ngayon. Shoutout muna kay RG Bueno at Dalina family, kay Katsakino Dukusin, pinabati din natin si Anthony Alon, si Michael D, Dexter Domer, si Malyari Mascareñas, Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Dalmacio de Guzman, at lahat ng ating mga regular na viewer.